22 full episode. Sa kulungan ay naglalakad si Gabo at nanood ng basketball at sinabi ng matanda, Gabo mukhang gusto tumakas ang mga preso. At sinabi ng isa, yang mga yan ay lalag kanyan mga yan, at sinabi ng matanda, ano sa tingin mo Gabo? At sinabi ni Gabo, hindi tayo sasama sa mga yan, handa ko harapin ang sentensya ni dito. At sinabi ng matanda, bilib ako sa iyo sa prinsipyo mo. At lumusab na ang kabilang grupo at nakipagsabayan na si Gabo, at lumapit ang isa sa kalaban at nasaksak si Tatang, at nakipagsabayan si Gabo sa mga lumusab. At dumating ang hepe ng city jail at pinagpapalo ang mga preso at hinampas si Gabo ng baril at sinabi, ikaw na naman Gabo ang pasimuno. Hindi ka na nagtanda, at binitbit si Gabo at binartolina at sinabi ni Gabo sa isip niya na humanda ka Dienggo, paglabas ko dito babawian kita. At sa hingagin ni Gabo ay kinausap si Dienggo ng tatay niya at sinabi si Gabo, isama mo, at sinabi ng tatay nito na pag nagkasubuan katayin muna. At kinausap ni Dienggo si Gabo at sinabi, ikaw ang sasama sakin, at sinabi ni Gabo, malaking tao yan, at sinabi ng isa na takutin lang naman natin. Kinabukasan lumakad na sila Gabo at Dienggo at binaril na ni Gabo ang sasakyan ng target at nakipagsapokon si Gabo, ngunit binaril ito ni Dienggo at hinabol ni Gabo si Dienggo. At nagsapakan ang dalawa habang nakamotor at sumemplang ang dalawa at tinutukan ni Gabo si Dienggo at sinabi na wala sa usapan natin yun, tinaraydor mo ko. At nagsapakan ang dalawa at nagulpi si Dienggo at sinabi, hayop ka, di ko makakalimutan ginawa mo sakin, aalis na ko sa grupo ninyo, pag nakita pa kita papatayin kita. At pagdampot ni Gabo ng baril ay dumating ang mga pulis at nakatakbo si Dienggo, ngunit si Gabo ay nahuli. At yun ang pangyayari bakit nakulong si Gabo. At sa preso hinatak si Gabo at pinaggugulpi at sinabi ng isang jail guard, balita ko matigas ta, at nilublob sa drum si Gabo at sinabi ni Gabo na kahit ano gawin ninyo di ko mapapabaluktot. At kumuha ng pangkuryente ang general ng kulungan at kinuryensya nito at nang milumapit kay Gabo at tinadyakan niya ito at ang iba pang mga jail guard. At tinutukan na siya ng baril at binitbit na pabalik sa selda niya at nakasama niya ulit sila Tatang. At sinabi ng general, makinig kayo, sino man ang gumawa ng gulo yan ang mangyayari, at sinabi na Tatang, pagsabihan mo yang bata mo baka dito na mamatay yan. At naghimagin siya na tatakas, ngunit sa himadayan niya ay napatay siya at nabaril. Ngunit sinabi niya sa mga kasama niya, hindi ako tatakas dahil paninindigan ko kung ano ang katotohanan. At makalipas ang ilang araw pinatawag siya ni Mekerieg at sinabi, good news, mababawasan na ang sakit sa ulo dito, makakalaya ka na. Hinihintay na lang natin ang release order mo. At nagpaalam na si Gabo kay Tatang at kinausap niya si Tatang na magkikita tayo sa labas Tang. At sinabi ni Tatang na gamitin mo yan sa tamang paraan at huwag ka na babalik dito, at sinabi ni Tatang na lagi mo iisipin at gamitin ang sigabo ng iyong damdamin, at palabas na si Gabo. At nakalabas ba si Gabo at naglakad at pumara ng bus at nagbayad si Gabo at sinabi niya sa isip niya na ngayon malaya na ko, pipilitin ko maging maayos ang buhay ko. At hinawakan niya ang coins at sinabi, gagawin ko ang lahat upang makaahon sa buhay, at ang coins na ito ay galing sa tatay niya na binigay sa kanya. At sa bahay ni Agent Jacinto at binigay ng driver ang susi Sam at sumakay na ng kotse at umalis na. At sa bus pinara ng mga isang grupo ang bus at sumakay ang mga ito at nasa likuran naman si Agent Sam. At nagdeklara na ng hold up ang mga grupo na sumakay at tinutukan ang mga pasahero at pinatakbo ng mabilis ng driver ang bus. At sinapak ni Gabo ang mga holdupper at tinutukan ng isang holdupper at sinabi niya na nakalaya ka na pala Gabo, at hinagis ni Gabo palabas ang isa. At hinabol ni Sam ang bus at hinagis ulit ni Gabo ang isa at hinarang ni Sam ang sasakyan niya at sabay painreno ni Gabo. At pinababa sila ni Sam at bumaba si Sam at sinabi ni Sam, kanina pa kita pinapatigil ako nang tumulong ako pa masama, at naglakad si Gabo at binaril si Gabo ng isang holdupper. At tinamaan ito at nilapitan ni Sam at si sinapor ni Sam si Gabo, hinalikan niya at nagising si Gabo at hinalikan siya nito. At sinampal ni Sam si Gabo at sinabi niya, bastos ka na, nanching ka pa, at sinabi ni Gabo, ikaw nangga ang humulik, at sinabi niya, hoy miss, at sinabi ni Gabo, ang ganda mo, anong pangalan mo? At sinabi ni Gabo, paano aalis na ko, ikaw na bahala sa mga yan, at sinabi ni Gabo, ang swerte nga naman, at kinis ang coins na binigay ng tatay niya.